Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy first. Magician. I think it's in reverse kanina eh. Yung 5 cups. Okay. So yes, yung magician dyan ay kompleto ng tools mo. Yan yung ibig sabihin ng magician dyan sa reading na yan. Na kompleto na ang tools mo right now. Tools like life protection, no? Kompleto na ang tools mo, from God man yun. Malamang, it's from God. Hindi from God. Hindi siya from God yung protection mo. Hindi din from Jesus Christ. From this world, galing sa mundong to, yung protection na yan. Sa mundong to, maaaring nakuha lang dito sa mundong to, yung protection na yan. Pero kompleto na siya. Hindi naman siya guided ng God. Hindi din guided ni Jesus Christ. Let's see. Ewan ko saan dito. Dalawa. Little. Hindi guided na angels. But yung protection na yan ay from this world. Galing sa mundong to mismo. So, ibig sabihin, makuha lang siya dito sa mundong to. Or kung ano mang protection yan. No? Na kompleto na daw yan. Yung protection na yan. Effective naman daw yung mga protection na yan. Yan. Kasi yan tayo maggamit for protection sa mga scheme and deceit, no? Dito sa mundong to, alam niyo naman, sa mundong to. So, madaming gumagawa ng deceit dito, hindi lang tao, ano pa man nila lang. And mga scheme. At meron pa yung, siyempre, ibang nila lang, hindi mo naman makita yan eh. Yung ginagawa na lang deceit sa'yo. Kahit yung tao, meron mga deceit, kaya deceit, pa-hide yan. Yung ginagawa nila, mga scheme, pa-hide yan. Patraidor. Basta ganun. Naka-recover ka na from emotional turmoil and actually right now, you're not comfortable siguro sa situation right now, or you're not feeling comfortable, you're not feeling contented sa buhay mo, or hindi yan sa hindi ka comfortable right now, but
Hindi din sa hindi contented eh. Let's see. Ano ibig sabihin ng guide ko dyan? So, nilabas siya, 9 of Pentacles and Earth. Hindi sa hindi stable. Hindi na dyan. Alamin ko. Hindi. So ito na lang. Pinaano ko na lang mismo. Hindi ko siya huli kung tanungin ko kung ano. Well, ito siya makuha. Kaya yun na lang. Pinalabas ko lang kung ano yung ibig sabihin nito na sabihin ng guide ko. So, yan, 6 of Pentacles and 4 of Cups. Merong mag-invest sa'yo. Kasi hindi siya komportable. Hindi siya contented sa buhay niya. Hindi happy, hindi na siya daw stable sa buhay niya. So, ito yung mag-invest sa'yo, no? May mag-invest sa'yo na, kunwari siya to, may offer. Meron siyang ibibigay sa'yo, attention, or pagmamahal, or kung ano man yan. Or sabihin sa'yo, feelings niya, basta mag-invest niya sa'yo. Hindi na siya, sabi ko na kanina, no? Stable, hindi na siya stable, no? Wala ka sa buhay niya, or hindi siya stable without you sa buhay niya. Hindi, ikaw to, okay? Yung person na mag-invest sa'yo. Kaya ito ang mangyayari sa inyo. There's a possibility na so, tama. Mag-umpisa nga na new beginning sa inyo. Kasi, new love, new beginning, new relationship. Itong mangyayari sa inyo. Nakita nyo yung judgment dito? Guide ko kasi nakakalam yan. Siya nag-guide, diba? Yung God ang nag-guide. Sa God ako nagpapaguide guys ha. Kasi sa kanya ako nag-seek ng guidance. Sa kanya kasi ang truth eh. Sa kanya ang katotohanan. Siya nakakaalam ng lahat-lahat. So, ayan. Kasi, na-explain ko rin kung bakit sa mga readings ko. Ayan. Maging peaceful and parang pag nagsama kayo nito, magpatunog ng trumpet ang angel. Na sa wakas, na nagsama na kayo, na magkasama na kayo. Para bang hindi lang siya divinely guided kundi para bang itinakda ito na mangyari. Pag mga ganito, kasi magpatunog ng trumpet yung angel. Pa-clarify ka. Hindi naman ang patunog ng trumpet, no? Let's see. Pero itinakda yan siya, guys. Tinakda yan talaga. So, see, kasi may angel pa dito, tapos may trumpet yung angel na. Sabi ko na nga ba, itinakda ito daw, no, ng God. Pero ito ay kung sino lamang ang kuhaan ng God na energy, ha? Kung sino-sino o sino, depende na sa God yung sino ang kuhaan niya ng energy. O, pwede din mga energy, pero
Ewan ko lang ha, basta kung sino lang talaga ang kuha niya ng energy. Yan. Pwede ko namang i-request sa kanya kung sino kuha ng energy, pero wala akong na-request nito, no? Kasi sabi ko lang collective. Okay? Sabi ko lang collective, no? Wala akong na-request sa kanya na kung sino kuha ng energy. Basta nasa kanya na yun, kung sino kuha niya ng energy, o sino yung babasa at sino yung kuha ng, kung sino yung makuha ng energy o readingan ba. Ganon. Ano to guys, nakatakda nga siya. Kaya nga, ayan o, tinakda to na magsama kayo, magkaanak kayo, mag-alaga kayo ng aso. At mukhang mag-alaga pa kayo ng, ano ba to, parang yellow munggus guys ba? Baka may yellow munggus kayo na baka mag-alaga kayo ng yellow munggus or kung ano mang ibang hayop, no? At umuwi kayo ng peaceful and maring guided, no? Klaro yung inyong judgment na sumusunod kayo sa guidance ng angels or God o ni Jesus Christ. Yan, magkaiba po yung God. Magkaiba po si Jesus Christ kasi yung God ay tatay ni Jesus Christ. Di ba nga, nung tao pa si Jesus Christ, syempre nung tao pa siya, ay nanalangin siya sa kanyang ama sa langit. Yun na yung God, yung ama niya sa langit. Okay? Si Jesus Christ ay Son of God, anak siya ng God. Okay? And tawag kay Jesus Christ, Lord. Yung tatay niya, yun ang God. Yes, isa lang sila sa Trinity, no? Kasi Father, Son, and the Holy Spirit, di ba? Pero yung Father na yun, tatay niya talaga yun, no? Tapos siya yung Son. Tapos yung Holy Spirit, yan na yung sumisimbolo kay hindi. Sa nanay ni Jesus Christ. Yun ang nanay niya. Hindi po si Mama Mary, ha? Kasi sa Apocrypho na dyan, di ba, umakyat si Jesus Christ sa langit. No? Nang namatay, siyempre pinako sa cross, tapos namatay, nilibing, gano'n. Umakyat siya sa langit. Bumaba siya sa mga apostol, napakita kay John. Tinanong ni John, no, na kung saan ba daw siya galing, kung galing ba daw siya sa spiritual realm ni Barbelo, no. Yun ang sa Christianity, yun ang sumisimbolo ng Holy Spirit, si Barbelo, no. Yun yung thrice powerful, thrice and androgynous, yun siya. Thrice, basta puro thrice yun siya guys. Sa nabasa ko, ang sabi ni Jesus Christ, oo, may nanay nga daw siya sa langit, no? Na spiritual na nanay niya, spiritual mother niya, na nanay niya talaga dun sa langit. Maliban sa nanay niya dito, na si Mama Mary na tao. May nanay daw talaga siya dun sa langit. Yun na yung sumisimbolo ng Holy Spirit, yung nanay niya sa langit. Hindi po si Mama Mary yun. May nanay talaga siya sa langit. Kaya may tatay, may nanay, may anak. Di ba? Trinity. Ayan. Yun na yun. So, yun na yun. Yung sumisimbolo doon. Yung Holy Spirit, yung nanay ni Jesus Christ. Okay, sa langit. Yan. Na hindi tao, hindi si Mama Mary. So, yan. Ito clarification lang naman. So, yan. Isa lang. Dami. Emotion, intellect. Yan ang iyong energy daw, no?
pinaklarify ko kung ito yung energy mo. Ito yung in-embody mo energy. Yes, this is your energy. Ito yung in-embody mo energy na strong, powerful, courageous. Mentally, emotionally, no? Intellectually, emotionally. Okay? And then, so it's still your energy, no? Na rooted, grounded, kasi there's energy man. Stable, secured, reliable, a good provider, and possible healthy kasi color green, dominant yung green. Passionate sa iyong work. May focus for sure sa work mo. And may dito, parang impala or deer. Mabilis to tumakbo yung impala or deer. Yan ang kanilang kakayanan, no? Mabilis silang tumakbo. So, mabilis kang magtrabaho. As well as, andun yung passion mo sa work mo, no? Passionate ka sa ginagawa mo sa work mo. Kasi mayroon dito. May focus din, no? And, ito ang darating sa'yo, thought. So, yan, ang nag-iisip sa'yo, no? Yung darating sa'yo. Actually, iniisip ka niyan ngayon. Nasa isipan ka niya ngayon. Parang pinapalaliman ka niya ng isipan niya. Parang nag-iisip siya sa'yo ng malalim. Basta ganun siya. So, yan ang darating sa'yo. Bakit kaya? Tingnan natin, no? Ano kaya ang kanyang mga iniisip? Ito iniisip niya habang nag-iisip sa'yo na masaya kayong magkasama, no? Wala na ako nagkasama na kayo. Pero kung wala pa ako, hindi pa. Naisip niya, maging masayain siya at masaya kayong dalawa. Natunay kayong masaya at maligaya at contented. Nakita yung contentment and full of harmony, love, balance, and ma-enjoy ninyo yung buhay na magkasama kayo. Yan ang iniisip niya. And then, para kayong masiyahin, palangiti, para match, no? Match talaga na. Komportable kayo sa isa't isa. Lalo na siguro kung mahilig kayo mamasyal sa mga mapuno na lugar, sa forest or bushes or sa mga places na natural. Ay, ma-enjoy ninyo. Siguro niisip niya, ma-enjoy niyo yung buhay kasama ka. No? At masaya talaga siya. Iniisip niya din na ito, na child. No? Yan ang iniisip niya din sa'yo. Ay, hindi yung magkaanak kayo kasi child. Akala ko magkaanak kayo. Ano daw to eh. Kaya ako pinapaklarify guys, para kung ano ibig sabihin ng God, ng guide ko, yun talaga ang lalabas dyan. Para hindi ko hinuhulaan lang, no? Na kung ano lang yung ibig sabihin ng mga card na yun lang. Para exact siya ba? Para yun talaga, no? Kung ano yung ibig niyo sabihin sa bawat card na nilalabas. Okay. So, child, maring hindi sa para kang bata eh, kundi hindi sa inosente.
Ito iniisip niya sa'yo na you are child of God. Child of God ka daw. Kaya may nakatutok na ilaw, liwanag dito sa bata, dito sa child. You are a real child of God. No? Kasi siguro, nakita niya sa'yo na mabuti kang tao at obedient ka sa God. Yun ang matatawag na child of God. Obedient sa God at servant of God. Alam mo yung nagsiserve sa God, no? And mabuti ang kalooban, kind-hearted, empathetic. Alam mo yung masasabing child of God. Child of God. Kasi bakit kaya, no? Tanong natin. Hindi na naatake. Alamin ko. Kasi nagtagumpay ka, you're victorious, and hindi na atake, kundi dahil hindi ka gumagawa ng witchcraft. Alam niya kasi hindi ka gumagawa ng witchcraft. Kaya, you're child of God. You're not evildoer. Kasi, pag gumagawa kasi ng witchcraft, automatic evildoer yan siya. No? Consider na kampo ng kadiliman. Automatic kampo ng kadiliman yan. Kasi demonic yung ganyang gawain eh. Yan ay may impyerno ka niyan, diba? Ganyan. So, pero sa mga gusto magbago, you're free to change. No? Malaya kayo magbago. Gustuhin ninyo. Kaso lang yung iba na ayaw magbago, bahala sila. Buhay nila yan, no? Mahirap pilitin ng taong ayaw magbago. At binigyan ng free will ang mga tao. Kung saan ba sila, mabuti ba sa mabuti o sa masama. Kung mabuti ba ang gawin nila o masama. Ganon. So, ayun, nasa kanila na yun. Alam naman nila may consequence, may parusa ang God afterlife sa mga masasamang gawain, sa mga evil. So, yan, hindi ka daw gumagawa ng witchcraft. Kaya, you're a real child of God. And, ibig sabihin, hindi ka nang atake ng witchcraft, hindi ka gumagawa ng witchcraft, lalo na kung nalaman mo na, yan ay demonic at yan ay hatulan ng God's impyerong kaluluwa ng mga ganyan. At nasa Bible naman yan, di ba? Six of Wands. At nagtagumpay ka. Matagumpay ka. Nagtagumpay ka na hindi ka gumawa o gumagawa ng ganyan. Hindi sa matagumpay na hindi gumagawa ng witchcraft, kundi basta hindi ka na gumagawa ng witchcraft, kaya ikaw ay real child of God. Kasi obedient ka nga sa God. Yun naman tinatawag na child of God. Obedient sa God. No? Sumusunod sa mga rules ng God. Asan yung rules ng God? Nasa Bible. Basahin nyo na lang po. So, yan. 6 of Wands, matagumpay. This is victory. Simbolo ng victory. Hindi. At nagtagumpay ka din over sa mga witches or wizard o sa mga sabihin na natin mga kampo ng kadiliman, no? So yan, nagtagumpay ka over sa mga witches and wizards, sa mga siguro sa attacks nila, mga ganon, sa mga ginagawa nila against you. Bakit nga ba? Kahit na obedient ka sa God, ay inatake ka. Yan nga inaatake, yan nga aratakihin ng mga
mga evil forces o ng mga kampo ng kadiliman o ng mga witches and wizard, yung mga malalapit sa God, yung mga obedient sa God, yung mga nabubuting tao, yung mga na matuwid. Bakit? Jokan sila ng devil kasi nga sila ay para silang mga lipuris na ng devil, nagasik ng lagim, no? Jokan sila ng devil at atakihin yung people of God. Yung mga sumulunod ng God, yung mga obedient. Basta garon sila. Sila naman, niwala sa devil. Maatake na maatake. Yung pala ay tinatangay na ng devil yung kaluluwa na sa impyerno. See? Hindi lang devil ang mga nagtitempt, mga joke ng mga yan, na gumawa ng witchcraft o mga evil doings, kundi madami. Madaming evil forces, okay? Na ganyan talaga sila kahit minsan mga elemento, mga udyok lang sila guys. Mga ano yan sila, mga manipulate pa. Be aware of that. Nagkaroon na ng balance. Sabihin justice o balance, no? Kasi nagtagumpay ka over witchcraft o over sa mga witches or wizard, no? So yan. Iba't iba na klase ng witchcraft. Iba-iba yung atake, iba-iba. At malaman nyo, pag inatake kayo ng witchcraft, umuungol yung aso paggabi. O kaya ay pag mayroong mga evil forces ng atake, basta witchcraft, no? Or basta ganun. Kasi sa demonyo, demonic ka yan siyang gawain eh. At ang magumagawa niyan ay ano talaga yan, guys. Hindi lang ma-consider, kundi sila ay literal, no? Na kampo ng kadiliman. At yun naman talaga. Kaya ano sabi ng God sa Bible, ang mga gumagawa daw ng witchcraft and sorcery ay anong hatol niya? Doon ilalagay sa lake of fire na may sulfur na portion, ilagay ang kanilang soul. Bakit? Demonic nga at napakasama ng kanilang gawain. Inoppress nila ang people of God at nagasik sila ng lagim, no? At ano pa sabi ng God? Kasi nga nananalot sila. Ano pang tawag yan? Basta madaming kapistan ginagawa nila. Minamanipula ang isipan. Meron pa nga yan kaysa baka nabudol yun, nabiktima ng budol-budol, yung babae na lakad daw siya ng lakad sa Pangasinan ba yun? Napanood ko lang sa Facebook. Baka mamaya nabiktima ng budol-budol yun, o na orasyonan ba? Kasi nawawala sa sarili yung mga tabla na pasukan ng mga orasyon ba? Kita nyo, sabi lang iba yan, hindi totoo yan. Ba't yung mga budol-budol gang, yung mga biktima nila, nawawala sa sarili? Example na lang yun, ha? Madami. Kaysa ganyan, hindi lang budol-budol gang, no? Kahit yung mapalipad hangin, pwede kang mautusan yan, no? Pag napasukan ka. Dahil ako, na-experience ko yan. Basta, ganun. Tingnan niyo yung mga biktima ng budol-budol gang. Ma-realize na lang nila, wala na yung pera nila. Alahas nila, pera nila, wala na. Binigay na nila sa budol-budol kasi naurasyonan sila ng budol-budol. Mga budol-budol gang. May ginagawa ng mga orasyon yan para mawala sa sarili yung biktima nila at ibigay sa kanila yung mga hinihiling nila sa biktima nila. Ibigay ng mga biktima nila yung hinihiling nila. Like alahas, pera. Kaya pinapapasok pa nga dinadala pa nga ng meron sa amin na yung isang biktima, asawa ng seaman, dinala niya sa bahay niya yung budol-budol, no? Budol-budol gang. Kasi naorasyonan siya, wala sa sarili niya eh. Pinabigay niya ang lahas niya, pati pera sa bangko, hinidraw niya, binigay niya doon sa budol-budol gang. Nung himasmasan siya, nung wala na yung orasyon sa kanya, iyak siya ng iyak. Wala kasi yung sarili. Yung iba, ginajudge yung lakad ng lakad ng babae. Baka may nanistis doon, may nanghalit doon. May gumawa ng deceit like witchcraft.
spell, palipad hangin, kaya sige, suroy na suroy yun. Tapos sabihin ng iba, baliw. Baka uso pa naman yan ngayon. Hindi dapat inaano yung tao na kawawa ng sitwasyon. Dapat ay tulungan, no? Hindi na kutsain pa. Baka na biktima lang yun. At lalo na madaming gumagawa niya ngayon. No? Baka nainggit kay kakasal na yung babae. Baka third party yung gumawa nun. May mga deceit dito, hindi naman makikitain. That's energy, spell, conjuration, kung ano man ginagawa na orasyon. Kala nyo wala epekto yan. Gagawa ba ang mga ganyan? Maraming tao niyan. Alas parang ngayon, kung wala epekto yan. Ang mga nagdi-deny niya na sabihin nila wala na epekto, hindi totoo yan. Yan ang mga gumagawa niyan. Alam nilang tumatalab yan. Alam nilang gumagana yan. Yes, effective yan siya. Pero sa demonyo nga yan. Ka-impyernong kaluluwa mo ang paggawa ng mga ganyan. Di ba may warning yan sa Bible? Paggawa ng mga witchcraft, orasyon. Kahit ngayon sa mga manggagamot na mga gumagamit ng orasyon di ba may warning ang gana sa Bible? Yan ay occult practices ng mga sinuunang tao pa. Na minana lang ng mga yan ay witchcraft or occult na sa Bible yan. Yan pa kaya na mga panghalit na siguro yung ko talaga linya ng aking mission ay sa ngayon ay sa witchcraft malamang. Yan ang plagi yung topic Pero dun sa YouTube guys, na panood yung medyo bata pa yun hindi siya matanda na sabi niya sa akin na ang natin yan, prophet daw siya, no? Mga LGBT naman yung kanyang parang kinukorreksyonan. Madami nagagalit sa kanya, LGBT, ano pa ba yun? Ibang mga kasalanan. Ano ba yun sa kanya? So, ganyan yan. May kanya-kanyang parang toka yan, no? Pagka gano'n. Sa mga gusto magkaroon ng mission from God, ay iwasan yung pagkawa ng masama, maging obedient kayo sa God, sundin nyo yung rules ng God. Huwag kayo maging deceitful. Huwag kayo maging sinungaling kasi number one na hate ng ganyan, no? Mga ganyan. Huwag kayo gumawa ng witchcraft. Huwag kayo gumawa ng mga spell kasi ayaw ng ganyan. Itapon kayo na sa impyerno pag yan ang inyong gawain. So, ako naman kasi ay nakapag-communicate sa kanya yung God talaga sa vision ko, guys. Baka sabihin nyo, Turtaro, hindi, bata pa talaga ako. May mga vision na talaga ako. Pinapakita sa akin ng God, yung mga vision. Siyempre, sinasabi siya yung God. Siya mismo. Bata pa ako noon. Vision, hindi gising pag nagkakaroon ng vision yung vision kagaya sa Bible kagaya ng mga prophet, tulog yan. Para siyang panaginip yung vision. Pero pag vision, galing yan sa God. Yung mga mensahe na yan. Siyempre, sabihin niya, God siya, ipakita niya sa yung vision, yung mga nais niya, sabihin sa iyo, mga ganun. So, yun. Pakita niya sa yung meron yung parang scene, tapos meron sasabihin sa iyo. Okay, ako ano ipapakita niya sa iyo, ano sasabihin sa iyo. Rest and rejuvenation. Ito ang next na mangyayari sa iyo. Makapag-rest ka na, makapag-rejuvenate. Ganun ba? Alam niyo guys, yung alak, yan ay bisyo. Isa din yan sa temptation. Lahat ng klase ng ng bisyo o addiction, bisyo. Yes, addiction din yan alak na yan So may demonyo talaga dyan, no? May demonyo nag-udyok sa mga tao, uminom ng alak.
tingnan nyo, merong namatay, pakamatay kagabi dito sa amin dahil sa alak. Minom siya ng alak. Kasi pagka ganyan, may demonyo yung nag-uudyok eh. Pag lasing ka na, parang na-control ng alak ng isip mo. Madali ka na ma-drive ng demonyo na gawin mo yung will nila. Oh, nagpakamatay siya. Dahil lasinggo yun eh. Oh, tingnan nyo yung nagagawa nung nung mga ganyan, yung mga bisyo. Ang alak. Nakakahilo nga yan eh. Ang alak eh. Actually, hindi naman ako uminom talaga ng alak. Tinry ko lang. Yung parang, sa takip lang ba, tinikman ko. Mapait, hindi naman masarap. Yung beer, doon pa lang nahihilo na ako sa beer. Kasi yun ang ininom ko. Minsan lang naman. Madalang talaga. Siguro, may 2 beses isang taon, 1 beses lang, gano'n. Beer sa akin. Dalang. Dalang talaga guys. Corridors of beer. Ano pa kaya kung alak talaga, no? Talagang mahilo ka talaga noon. Madali ka. Para bang binato ka na ng palipad hangin, nahilo ka. Ay. So, ano pa? Alam niyo doon sa sa pinagamutan ko, pinakain ng orasyon. Nakasulat sa papel. Pinakain sa kanyang orasyon. Siyempre gusto kong malingan. Yan, ganun siya maggamot. Pero albularyo yun. Baltik talaga. Kasi, hindi naman sa, siyempre, sinasabi ko lang ang totoo. Baka sabihin nyo, nira na naman to. Sabi ko lang ang totoo. At saka yun ay, talaga yan, occult practices yan. Nasa Bible yan ha. May warning agad yan ha. Yan ay witchcraft, occult practices. Sabihin na natin gano'n. Occult talaga yan siya, guys. Hindi yan sa God. Hindi God ang nagturo niyan. Fallen angels ang nagturo niyan. Sa mga yan. Yan ang nagagabay sa kanila. Fallen angels. Sa mga albularyo na may mga orasyon. Mga gamot. Pinakain ng orasyon. No? Tapos yung pinainom sa akin, nugasan ng kain. Nasa gustong gumaling. Kinain ko na lang. At yung tubig, ininom ko. May lana pa, para makatulak-tulak ako. So, as paggawa, hindi man ako makatulog. Hindi effective. Hindi parang pantay ang daliri ko, no? Nung may kulam ako nun. Kaya napilitan na lang talaga. Magbaon talaga ako, guys. Yun ang iisip ko, magbaon talaga ako. Yung pangontra kayo, sabi-sabi na magbaon, no? Magbaon para hindi tablan. Yun ginawa ko. Merong mga iba yung parang patali-tali, pero sa albularyo pa rin yun eh. So, yan. Let's see. Cuando terminar di contar. Ito ang next na mangyayari daw sa inyo. No? Makapag-relax kayo, makapag-heal, o i-heal niyo yung sarili niyo. Maybe through self-healing. No? And spending time outdoors, sa nature, yan. And, ano pa kayo? Pero you know what? Minsan, meron din yung baon na
may mapabaon. Pero I suggest yun, huwag kayo magbaon. Sakali na inatake kayo na. Sa akin, nagsisi ako ng baon-baon ako. Kasi, basta, iba siya ng personality. Tsaka, parang, ano niya, may influences kasi itong bato nito, yung mga bato. Pag ako nga ay, patanggal ko to, pag may patanggal na ako, patanggal ko itong mga bato. Kasi siguro na udyukan din ako magbaon-baon, kung ano-ano. Kasi na, ginagawan nga ako ng witchcraft. Baka sabihin niyo rason ko lang yan na ginagawa ng witchcraft. Hindi, dati pa ilang taon na yan, na ginagawa na ako ng witchcraft. Malalaman naman yun, parang ungol yung aso pag ginagawan ka ng witchcraft. Yun ang number one na sign, no? Pero ngayon, parang wala nang gaano umuhuli yung aso kasi maybe nag-end na. Ito din ang next na mangyari. Para bang may authority kayo, napaka-brave nyo, powerful, strong ang personality, syempre, no? Respected, kasi parang hierophant to si ibang deck hindi maging respected or powerful. So, meron kasing gumagawa ng deceit, no? Seven of Swords. May gumagawa ng deceit na parang nakalaya na o naklaruhan. Para kayo maging priest. Okay? Para kayo maging priest. Hindi siya talaga totally na maging pari. Basta para kayong priest. Or sabihin na natin spiritual teacher. Ganun. Hindi siya spiritual priest. Para kayo maging priest. So, ibig sabihin ay para kayo maging prophet ng God. Yun, maging prophet ng God. Okay? Yan ang term dyan. Para kayo maging prophet ng God. Para kayo maging priest. Yan ito. So, parang hierophant daw, no? Or high priest. So, para kayo maging priest na para maklaruhan yung mga, alam yung ginawa ng deceit, o para maklaruhan ang mga tao sa mga deceit ng iba. Ibig sabihin, magtuturo kayo niyan, no? Ibulgar ninyo, kasi gano'n naman talaga ang sa side ng God, yung mga servants of God. Nagre-reveal yan ng truth. Kaya madaming galit sa mga servants ng God kasi na-reveal na ang truth ng mga servants of God, no? Siyempre, para kayo maging prophet o talagang prophet, sabihin na natin na prophet. Maging prophet kayo ng God. So, yan ay magre-reveal kayo ng truth. No? I-reveal ninyo yung para maklaruhan itong mga clouded and judgment. Yung hindi nila nakikita, na parang nakapiring yung mata nila, o nagbubulag-bulagan na, o parang yung wala, hindi nila alam yung mga deceit na ginagawa ng iba. Para maklaruhan sila. Para maging aware sila ba? Para maklaruhan talaga sila. So, para maklaruhan daw talaga, no, yung mga tao sa ginagawang deceit ng iba.
So, ginagawang deceit ng mga tao din. May ibang tao gumagawa ng deceit. Pero don't expect na magustuhan ng mga tao. Ang teachings, ang tinuturo ninyo, ang pag-reveal ninyo ng katotohanan kasi nabubuking sila, magagalit sila. Magagalit sila kasi nire-reveal ang katotohanan. Ma-irritate ang kanilang inner demons. May iba nag-retaliate pa. Pero normal na yan. Sino bang parusahan sa impyerno? Sila din naman. Dahil sa kanilang mga masama at deceit o evil na gawain. Ikaw, gagawin nyo lang naman ang inyong mission from God. So you don't have to worry. At first, pag hindi ka pa komportable, kasi na-experience ko yan. Kasi madami talaga magagalit, mainis, o mang-attack, no? O mag-retaliate. Dahil nagre-reveal ka ng katotohanan eh. Binubulgar sila eh. Para maging maliit yung kanilang scope ba. Yung target nila. Yung pwede na matarget yung hindi pa aware, hindi pa naklaruhan. Kasi ma-booking. Ganun. Ay, mag-work ka pa eh. Pero kung sanay ka na, and you know that God is with you, it's your mission from God, you don't have to worry. You fear nothing. To speak the truth. Wala nang masama magsabi ng katotohanan. Lalo kung ang katotohanan yun from God yan. Na pinaparating sa mga tao. See? So, ito ang pinapasabi ng nakatakda na person sa'yo. Tinakda ng, syempre ng God, na siya nagsaset niyan, siya nagtakda niyan, na magsama kayo. May lumayo daw, yung gumagawa ng deceit, kaya wala na deceit. Yung mga nagpa-delay, baka evil forces yan. Kasi bakit evil forces? Inaala ko evil forces yan. O mga basta sa kadiliman, mga kampo ng kadiliman, mga ganun. Kasi you know what? Lalo't nakatakda kayo magsama, kaya gagawa sila ng deceit para kunwari padilihin nila. Pero pag mga nakatakda yan, hindi nila mapadili yan. Habang wala pa yung tinakdang panahon, oras, ayan ay akala nila papadili nila. Pero yun ay binigay na panahon sa kanila para mang-atake. Bakit kayo kailangan patake? Basta ganun sa God, no? Patake, inaalaw yun, atakihin kayo to strengthen you, to make you more strong and tough, and ma-acquire ka ng mga wisdom through their attacks, no? Through your own experiences, no? Sa mga atake nila. Ganun yun eh. Yun ang alam ko dyan. So, ganun yun siya, guys. Bakit? Kasi nga, yung mga evil forces na yan, against yun sila sa plano ng God. Isipin nyo, tinakda. So, may plano ang God sa inyo. Talagang may nakaset sa inyo. Alam nyo kasi ito, mga sa evil forces na to, yung mga kampo ng kadiliman na yan, basta sa evil force, mga kampo ng kadiliman, in short, ay gusto nila namang challenge, gusto nila patunayan na makapangyarihan sila, no? Pero
Ang ending naman nila, may impyerno sila, makulong sila sa impyerno, afterlife. No? So, gaano sila ka-foolish? Napaka-foolish. And dahil sa ginagawa nila, napapahamak yung kaluluwa nila kung tao sila. Pero kung evil forces, actually, pag evil forces, alam na nila, yun din naman talaga ang kanilang fate, no? Automatic, dun sila ikulong, no? Kaya parang, mas lalo silang naging, yung malupit. Kasi alam nila yung ending nila ay doon sa impyerno sila ikulong. Yung mga evil forces, no? So, yan. Kaya, they attack people na may plano ang God, na may tinakda ang God. No? They attack those who are obedient din sa God. Yung mga people of God. Kasi, ganun nga sila. No? Ganun talaga yung mga evil forces o yung mga kampo ng kadiliman. So, yan. Ito nagustuhan sa iyo ng person na yan. Kasi magkakaroon kasi ng union sa inyo. Ikaw kasi yung pin-repair o nakaset kayo na magkaroon ng union. Kaya yan ang nagustuhan niya sa inyo. Kasi pag mga ganyan kaysa magkaroon ng union sa inyo, meron talaga yan na divine intervention, sabihin natin ganun. Makipag-communicate yan, yung God, Mass, Jesus Christ, mga angels. May mga messages na sila kadalasan through vision, no? Para siyang panaginip kasi tulog ganyan pag vision, ha? Ganun po yun. Iba yung vision na, yung sinasabi na iba na vision nila na parang goal nila, no? May siniset sila sa isipan nila, meron silang view. Iba yun. Yung vision na tinatawag dito ay yung pagdating sa, yung vision sa, like sa Bible, like yung mga experience ng mga prophets and servants of God, like Noah, no? Na pinagawa siya ng God ng ark. Sa vision yun siya sinabihan ng God na gumawa siya ng ark kasi magkaano. Tulog yun, Noah. Diyan talaga yan, no? Makipag-communicate yan na magkakaroon ng union sa inyo. Kaya, mayroon yan sila mga mensahe, yung celestial beings. O kaya, God mismo. Kaya, Jesus Christ. Diyan. Kahit sa Bible, di ba, dyan nakipag-communicate ang God. O mga anghel, through vision. Dyan talaga. Ayan. So, mga nag-aabang, kung mayroon ba ang vision from God, ay baka magkakaroon kayo ng vision from God, lalo na kung obedient kayo at masunurin sa God. Sumusunod kayo sa rules ng God at mabuti naman kayo mga tao. Importante kayo sa masave kayo ba? Di ba? Importante. So, paano masave? Change your heart. Sabi ni John the Baptist. Why? God's ways are different from human's ways. Sundin lamang yung mga rules ng God. Iba, nahirapan sumunod. So, umpisa lang yan, mahirap. Ako nga dati, nahirapan ako sumunod dati. Kasi, sa mga rules, parang lahat hindi mo masunod ba? Pero, masanay ka.
Ano? See, God's ways are different from humans' ways, eh. So, yan. Ibig sabihin, wag ka nang maging evil. Wag ka nang maging inggitira. Wag ka nang maging greedy. Wag ka nang maging selfish. Wag ka nang pag-imbot sa iyong kapwa. Mga ganun ba? Huwag ka na maging deceitful and evildoer. Mga ganun. Huwag ka nang bitter sa success and happiness ng iba. Ganun. Just accept the truth. Masaya sila. Successful sila. Darating din yung ginawaan sa buhay mo. Lalo kung mabuti kang tao. Diba? Yan lang. Hindi mo kailangan kumpara sa sarili mo sa iba. Every human, every creation of God is unique. So, itong family na to na cold and vicious na broken family. Hindi na daw makapang pigil, panghadlang, kasi gusto nila mangontrol eh. Pero ang bitter, o maaaring hindi na sila bitter, hindi na desire mangontrol, ang ganun ba? Hindi na sila makapamigil, broken na family sila, at kaya maging hindi na sila bitter. Maaaring inspired na sila, no, and positive, kaya hindi na sila bitter. Hindi bitter eh. Hindi na sila makapanghadlang. Kaya daw maging positive na kasi na-destroy yung broken family. I don't know bakit broken family. May namatay sa kanila. Broken family. Kaya broken family or na-broken. May namatay din. May namatay din. May nabawas. May natanggal, no? Ganun. Parang siguro isa sa kumari mag-asawa. Yung asawa niya namatay. Baka ganun ang nangyari. I don't know. Basta ganun. Basta broken family. Kaya hindi na sila makapanghadlang. Kaya, tuloy-tuloy positive. Ang buhay mo. Maging inspired ka na sa buhay. Magsilbing inspirasyon sa maraming tao. You know, walang masama ang mamuhay na masaya at nasiyahin ka. Ang masama ay maging bitter ka sa happiness ng iba, sa success ng iba, sa kung anong meron sa iba na wala ka. Mainggit ka, maimbot ka, lalo yung gagawa ka ng deceit, scheme. Nainggit ka. Yan masama. Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mo pag-imbot sa iyong kapwa.
Huwag maging greedy. Ang mag-greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian, sabi ni Jesus Christ. Mahirap nga naman isama yung greedy. No? Hindi sila marunong makontento eh. Walang peace, walang harmony. Ayaw i-save ni Jesus Christ ang mga greedy. Huwag maging greedy. Habang maaga pa ay magbago na. No? Kung tingin ng iba dyan, may pagka-greedy pa sila. Let go of that greediness. Kasi hindi ka masasave that pag ikaw ay greedy. Hindi ka tatanggapin ni Jesus Christ sa kanyang kaharian. Pag ikaw ay greedy, hindi ka magmamana ng kaharian ng Jesus Christ pag ikaw ay greedy. Sugat yung kamay ko. Naiba. Ikaw yan, maging ganyan ka. Maging bibo or biba. Maging, clarify natin Tama, bibo or biba. And meron pa to courageous kasi blue. No? Courageous ka na ipakita ang totoo kasi truth din to blue. Na malaya ka ipakita mo kasi freedom din to yung siguro abilities mo, talent, o kung may kapangyarihan ka, mamatawain ba may kapangyarihan ba talaga? Sino may kapangyarihan? Kasi pag tao ka naman automatic wala talaga kapangyarihan ng tao, di ba? Tililing sabi ko ng iba, pero meron. May mga tao kasi like kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay kasi Son of God naman yun, may kapangyarihan siya, pero madala lang talaga. Merong may tao na may kapangyarihan. Hindi through witchcraft, hindi spell, hindi orasyon na. Yan ay sa kadiliman yan. Maring kapangyarihan from God. Like kapangyarihan manggamot na hawakan na yung magagaling. O kaya ay pagaya kay Moses. Di ba? May kapangyarihan si Moses, pero galing yan sa God. Kay Elijah, Prophet Elijah, yung mga kapangyarihan ba? Merong ganun. May mga nabuhay na tao na ganun. Kasi they are supported and guided by God. Kasi sila ay obedient and sumusunod sa rules ng God. They are faithful sa God. They are loyal sa God. Ayan. May nag-end na daw. Hindi daw nagkaroon ng collaboration sa inyo or hindi siya nakipag-usap sa iyo. Dahil may mga nang-atake sa kanya. May mga parang pinajuggling siya. Yung effect niya, pinajuggling siya. O may nanakit sa kanya, may na-atake sa kanya na kahit spiritual. Kaya hindi siya naging courageous na mag-take na action. Kasi ibig sabihin niyan, kaya yung tumalaw, kasi hindi pa divine time or hindi pa exact time na mag-take siya ng action sa'yo. Hindi pa yung tamang panahon. Hindi pa yun yung nakatakdang oras, panahon. Kasi once na yan ay nakatakdang oras na magkaroon na ng communication sa iyo, collaboration, ay hindi na yan tatalab sa kanya. Hindi na yan mapikat. Hindi na yan foul back. Hindi na yan pan-juggling. No?
May malaking offer daw siya sa'yo. Malaking offer. A huge offer. Pero nag-aantay pa siya. Pero nakahanda na. No? Yun na yung inantay niya. Kasi hindi pa yan may abot niya sa'yo hanggat hindi pa oras. Hindi pa tamang oras. Hindi pa nakatakdang oras. May tamang oras kasi na eh. Yan, ganun. Ganun pag nakatakda. Pero walang makapigil yan pag tamang oras na. Kasi walang makadang yan, walang makapagpadali yan pag tamang oras na. Kasi God mismo ang nagsiset yan, na natakda yan. Ay naantay niya yung tamang oras. Yung nakaset na tamang oras. Nakatakdang oras. I-offer niya na yan sa yung offer niya. Oh, this is a love offer na kung gaano siya ka-emotional, affectionate, caring, loving, yun ang iparamdam niya sa'yo. Yun ipadama niya sa'yo. Mamahalin ka niyan eh. Mamahalin ka niyan talaga ng sabihin na natin buong puso. Ay, hindi. Yes, mamahalin ka niya, pero hindi buong puso. Hindi buong puso, anak. Pero mamahalin ka niya. Okay na yun. Kontento ka. Ayan ang kaya niya eh. Baka mamatay na siya sa pagmamahal. Pati yung puso niya ibigay. Buong puso. Pero naka-ready na siya. May malaking offer siya sa'yo. Yun na yung inaantay niya. Tamang oras. Tamang, yung nakatakdang oras. Ayan. Na magaganap yan. Ganun siya. May offer din siya sa'yo na hindi na makapang-atake at ma-destroy nito mga kaaway. Hindi na sila makapag-compete sa'yo, makapag-compete, hindi na sila makapangharang, hindi na sila mapag-agawan sa'yo kung anong sa'yo. Tingnan niyo, magaman to. O kung evil forces mo ang matao. And makapaglagay ka na ng healthy boundary. No? May self-love ka. At hindi mangyari ang wini-wish ng family nito. Ito, ang family na to na against ito. Against sa inyong union. Maring hindi yan ang tao. Hindi yan elemento. Fallen angels. Kasi may pamilya din sila, guys. May mga anak yan. Kagaya kay Samael, kay Lilith. May mga anak yan sila. And you know what? Natutulungan din yung mga yan. Nagkakampihan. Basta. Ganyan yung mga yan. Ang tawagan ni Beelzebub ay Samael, companion niya. Natutulungan niya sila. Companion, para bang brother niya, kaibigan niya. Ganun. Companion. Basta, nakwento ko na ata yun sa inyo eh. Companion niya daw.
ko ikwento to. Pero, may time na stuck ako talaga. Stuck. Alam ko may nagpapastuck sa akin. Tinanong ko sa God, using my perception, kung sino ba nagpapastuck sa akin. Sabi ng God, si Beelzebub. You know what? May tinuro kasi sa akin si Jesus Christ. Kung paano sila i-chain. Or basta i-chain. Yun ang masabi ko. Tunayin ko si Beelzebub. Tinanong ko si Beelzebub, bakit mo ko ina-atake? Ano ba't nandito ka? Sabi ko. Sabi niya, to bind you. Oo nga, na-stuck nga ako, guys. Na-stuck ako, guys. Alam niyo yung tsura ni Beelzebub? Itim yan siya, guys. Itim na hindi siya kaya-aya tingnan. Basta itim yan siya. No? Itim. Kung may third eye kayo na makita niyo yung higher beings. Kasi mga higher beings yan sila. Galing kasi yun sa langit sila. Kaya higher beings yan sila. Mga kahit fallen angel na depende sa range ng third eye o perception na pwede din to bind you. Sabi ko, sino nag-utos sa'yo na i-bind mo ko? Sino may sa'yo? Akala ko tao. Sabi si Samael daw. Si Samael daw, guys. Sabi ko, sino nag-utos? Alam ko may nag-utos talaga yan. May nagbinta ng kaluluwa. Sino humiling? Sabi ko, kay Samael, meron ba nagbinta ng kaluluwa kay Samael? Na para lang i-bind ako, para pistihin ako. Meron daw. Ano ko sino? Si Francis. Francis daw ang pangalan. Sabi ko, meron bang iba na kilala ko? Hindi ko kilala ko Francis. Na meron bang iba na nagbenta ng kaluluwa para sumunod ako ng devil? O ganun. Meron na pakita mo yung muka. Sabi ko, pinakita niya, Sandara Park. Sandara Park. Kasi naging ano ko yan dati, kaibigan sa Facebook. Totoong account niya yan dati. Nakaka-chat ko pa ngayon dati sa Sandara Park. Siguro sumikat yung binta ng kaluluwa niya sa devil. Ano guys, dahil yung kaibigan niya dati, naging jowa-jowa ko, so nakachat ko kasi. Pero isang linggo lang, binrekan ko kay para bang uyakoy. Tingin ko sa camera. Tingin ko lang. Hindi naman nangingin ako. Ang kuya ko pag message pa ba siya, gano'n. May kulam ako. Tapos meron pa isa. Nung nalaman niya lang, kami ng Koreano na sikat yun. Bigla ako inan-friend. Baka doon. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi naman ako nanligaw sa mga yun. Baka doon. Doon ko nalaman na kasi sinabi niya pati pala na companion niya daw, no? Kung sino, sabi ko, sino nag-ano sa'yo? Umiling sa'yo na i-bind ako. Sabi niya, companion. Companion niya daw. Sabi ko, sino companion? Sabi niya, Samael. Yun. Doon ko nalaman. Tapos, nung chinain ko siya, no? Chinain ko. Biglang umungol yung mga, maya-maya, umungol yung mga aso. Tapos, sinungo ko sa God, sino ko yung dumating? Samael. Siyempre, nagkakampihan niya sila. Tapos, nung chinain ko si Samael din, maya-maya, umungol na may aso. Ano kayo, God? Sino ba dumating? Sino kayong dumating? Basta tinanong ko yung God. Si Lilith naman. Siyempre nakikita yun sila ng perception ko. Si Lilith nga, tapakan ni Lilith eh. Kasi alam niyo, chinain ko yun. Lala ko. Kasi kung hindi ko i-chain, hindi ako patulogin.
No? Hindi ako pahingain. Basta ganun. Papatulogin ng mga yun. Kasi mga salbahin sila. Tinuro lang din sa akin ni Jesus Christ yun kung paano ko i-chain yung mga yun. Kasi, sinsalbahin nga nila ako. Ganun. So, ayun guys. Ito daw ay hindi daw to mangyari yung gusto ng pamilya ng fallen angel. Siguro yun si Lucifer at si pamilya ni kay Lucifer na si Samael at si Lucifer, isa lang yan, alam ko. Isa lang yan sila. Samael si Lucifer, isa lang yan, alam ko. Asawa niya si Lilith. Ay nagkakampihan sila. Madami na sila anak. Basta nabasa ko, madami na silang anak. Panay pa nga daw anak yan si Lilith eh. Ganun. So yan. Pamilya ni madami yan sila, madaming anak yan sila guys. Isang pamilya din yan sila. May mga anak yan, kakaanak yan sila. Hindi lang natin makita. Pero kung may perception kayo, makita nyo sila pagka nasa paligid nyo sila. O pagka bukas ang third eye. Alam ko pag bukas ang third eye, depende din siguro sa range. Ewan ko lang. Basta alam ko pag bukas ang third eye, makikita nyo yung mga hindi nakikita ng mata natin eh. Makikita ng third eye nyo. So yan. Ayan na lamang guys for collective reading, no?